Magsitayo po lahat at sumabay sa pag-awit ng pamungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Huwebes sa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. At sa atin pong pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, tinatawag tayo ng Diyos na buksan ang ating mga mata sa dinami-rami ng mga biyayang ipinagkakaloob niya sa atin. Nawa, itong lahat ng ito'y ating makita. Itong lahat ng ito'y mga himala na ibinibigay sa atin ng Diyos sa tuwina. Kaya't patuloy nating ipagpasalamat ang lahat ng mga biyaya. Kaya't aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Pagkaloob mo sa amin ng banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kaalipinan, ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Osias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Ehipto. Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo namang siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan at nagsusunog ng kamangyan sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Efraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig, at yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa.
Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Poon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana. Ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalugumot, iyong pinalakas. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Magsitayo po lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ng tanang sala. Manalig sa balita niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangalan ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhay ng mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at mga taga-Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan po ng ating mga live streaming sa ating Facebook Live, gayon din sa ating YouTube channel, at sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng 95.9 Radio Totoo, sa atin pong mga bisita at mga pilgrims na naririto. Muli po ay ang pagbati sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Isang katotohanan na paulit-ulit na ipinapaalala sa atin ng mga pagbasa, ang pag-ibig ng Diyos ay mas malakas kaysa sa ating mga pagkakasala. The love of God is greater than anything else. With our ups and downs, with our failures, with our triumphs or anything,
Sa unang pagbasa kanina, mula kay Propeta Oseas, narinig natin ang napakagandang paglalarawan ng Diyos bilang isang mapagmahal na ama. Sinabi niya, noong bata pa ang Israel, minahal ko na siya. Inilarawan niya ang kanyang sarili na parang isang magulang na nagtuturo sa kanyang anak na lumakad, bumuhat sa kanya at nagpapakain ng may lambing. Ngunit sa kabila ng lahat ng kabutihang iyon, paulit-ulit siyang tinalikuran ng kanyang bayan. Kung sa isang tao, marahil napagod na siya, nagsawa na, o tuluyang tumalikod, after all the care, after all the positive traits that He has given, ano ang naging kapalit nito? Rejection. Ngunit ang sabi ng Diyos, hindi ko isa sa katuparan ng matinding poot sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang awa ng Diyos ay laging nangingibabaw sa kanyang galit. Hindi ba't ganito rin ang ating buhay? Ilang beses na tayong nadapa. Ilang beses tayong nangako, ngunit muling nagkasala. Gayunpaman, hindi nagsasawa ang Diyos na tawagin tayong bumalik sa Kanya. Ang pag-ibig niya ay hindi nakabatay sa pagiging karapat-dapat, kundi sa Kanyang pagiging mapagmahal. Sa Ebanghelyo, isinugo ni Jesus ang 12 upang ipahayag na malapit na ang kaharian ng langit. Hindi lamang sila inutosang magsalita, kundi gumawa ng kabutihan. Pagalingin ng may sakit, buhayin ng mga patay, linisin ng mga petkoetungin, palayasin ng masasamang espiritu. Alam na natin ito. Ito yung kanilang ginagawa. Ito yung kanilang misyon. Pero pagkatapos ng lahat ng iyon, ang sabi ni Jesus, tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay naman kayo ng walang bayad. Napakahalagang paalala nito. Ang pananampalataya ay hindi isang negosyo o isang paraan para maghanap ka ng papuri at kapakinabangan. Ang lahat ng meron tayo, buhay, talento, pagpapatawad, biyaya, ito'y lahat libreng kaloob ng Diyos. Kaya nararapat lamang na maging bukas palad din tayo para sa iba. Ngunit sinabi rin ni Jesus na kung may mga taong ayaw tumanggap sa mabuting balita, umalis sila. Ipagpag ang alikabok sa kanilang mga paa. Hindi ito tanda ng paghihiganti, kundi paalala na may kalayaan ng bawat tao na tanggapin o tanggihan ng Diyos. Ang tungkulin natin ay maging tapat sa paghahasik. Ang Diyos na ang bahala sa magiging bunga nito. Kaya mga minamahal kong kapatid, ang mensahe ng atin pong mga pagbasa ngayon, una, huwag mawala ng pag-asa sa awa ng Diyos sapagkat lagi siyang handang yakapin ng mga nagsisising puso. Ikalawa, maging daluyan tayo ng kabutihang ating tinanggap, maglingkod ng walang hinihintay na kapalit at ipahayag ang mabuting balita sa pamamagitan ng ating mga buhay. Sa pamamagitan ng banal na Eukaristiyang ito, hilingin natin ang biyayang magkaroon ng pusong katulad ng puso ng Diyos. Pusong marunong magmahal, pusong marunong magpatawad, at pusong marunong maglingkod ng may kababaang loob. Ang paalala sa atin, yamang tumanggap tayo ng walang bayad, magbigay din naman tayo ng walang bayad. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sinawang sa amin ay dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose
na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa mananasarangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, pati mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make us true servants to all those in need, filling our hearts with the joy of your name. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na tumulog at pagdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. May pagpalain po kayong lagi ng makapangyarihan at nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayun natin bayan, kanyang paggaling at habag. Isa po ay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya sa panalangin. Tayo po'y tatayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya aawitan, ating papurihan, abatong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siyang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meribah sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay silubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam, ang aking sinabi. Sila ay suwail walang pakundangan, ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumumpandi sila daratal, sa lupang pangakong aking inilaan. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo pong lahat sa awit. O Diyos ng liwanag, umaga ay dumatal. Ang pangako mong pag-ibig sa amin ay ibigay. Bawat bagong simula ay pagkakataong alay. Hamog ang siyang katulad mula sa kalangitan. Ang biyaya mo, Ama, ay hindi nagkukulang.
Ang anak mo ay pagkain nagbibigay buhay. Ang Espiritong Banal dulot ay pagmamahal. Upang kami yung anak sa piling mo'y manahan. Gawin kaming lingkod mo ng iyong kapayapaan. Takot namin alisin yung lakas ang ibigay. Makapiling ka nawa ngayon sa buong araw. Pagkat kung kasama ka, lahat ay kagalakan. Panginoon, gamitin mo ang iyong kapangyarihan at kami dagli ang tulungan. Tayo po ay magsiupo. Pastol ng Israel, ikaw na nangungunat umakay kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami pakinggan. Mula sa trono mong mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan si Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas kami iligtas, sa hirap ay tubusin. Ibalik mo kami, Panginoong Diyos, at ipadamo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Makapangyarihan Diyos, hanggang kailan ba? Patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan padiringgin mo kami sa iyong dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwi na tinapay ng luha yaong kinakain. Luha na hinagpis ang inihanda mo sa amin inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa ay, sa aming paligid kami ay bakahin. Iyong tulutan kami pagtawanan ng kaaway namin. Ibalik mo kami, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Mula sa Ehipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas sa itinanim. Sa lupang dayuhan, matapos ang tao'y rooy palayasin. Ngunit nilinis mo muna at pinagyaman ang piniling lugar na pagtataniman. Doon ay nag-ugat ang buong lupain ay nalaganapan. Nagsanga ang puno, lumagong mabuti at ang kabundukay kanyang naliliman. Mga punong sedro'y naliliman pati ng sangang malabay. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot. Pati mga ugat, humabang mabutit, umabot sa ilog. Bakit mo sinira? Sinira ang pader kung kaya. Napasok nitong dumaraan. Pinipitas tuloy ang bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damo nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop na nasa parang. Ika'y manunumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Ito ay sinunog pa nila. Ang nasabing puno'y matapos maputol. Sa iyong kagalitan ay iyong harapin at ng mga lipol. Ang mga lingkod mo ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoon Diyos, at ipadamo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, gamitin mo ang iyong kapangyarihan at kami dagling tulungan. Gumawa ang Panginoon ng mga kahangahangang bagay. Ipahayag natin ito hanggang sa dulo ng daigdig. Panginoon, pinasasalamatan kita sapagkat kung nagalit ka man sa akin, napawian na ang galit mo at ako iyong inaliw. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba. Sapagkat ang Panginoon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Sasabihin niyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo sa Panginoon. Siya iyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa.
Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri sa Panginoon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal ng Israel. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gumawa ang Panginoon ng mga kahangahangang bagay. Ipahayag natin ito hanggang sa dulo ng daigdig. Masiglang awitan ang Diyos na tagapagligtas. Masiglang. Masiglang awitan ang tagapagligtas. Itong Diyos ni Jacob, awitang may galak. Umawit sa salim nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa, hipa ng trumpeta tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Sa bansang Israel, ito yaong utos. Batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang ang utos di ito, na sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Ganito ang wika na aking narinig, mabigat mong dalay aking iniibis, ipinababa ko ang pasaning basket, iniligtas kita sa gitna ng hirap, iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubo kita sa Batis Meriba. Kapag nangungusap ako'y inyong dinggin, sana'y makinig ka o bansang Israel. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako ay ang Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. May pagkain ako na handa sa iyo. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaang ang sariling gusto nila siyang sundan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila ay aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Silang namumuhit sa akin na pupuot, ay magsisiyo ko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siya sa iyo ipakakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Masiglang awitan ang Diyos na tagapagligtas. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Panginoon. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan na nating tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod ng gayon kay Kristo ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Kaya't pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ay iniisip ko'y ikaw. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Lagi kang narito upang ako'y tulungan. Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Paanyaya, tayo pong lahat ay tumayo. Papuring awit ni Zacarias. Panginoon, ituro sa iyong bayan ang landas ng kaligtasan at ang kapatawaran sa kanilang kasalanan.
Tayo po ay gagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabaga ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, Magbubukan liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ituro sa iyong bayan ang landas ng kaligtasan at ang kapatawaran sa kanilang kasalanan. Purihin ng Diyos ang ating Ama na nangangalaga sa kanyang mga anak at hindi nagwawalang bahala sa kanilang mga panalangin. Buong kababaalog tayong dumulog sa Kanya. Panginoon, liwanagan mo kami. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, na pangunahan kami ng iyong karunungan upang tumahak kami sa iyong bagong buhay. Panginoon, liwanagan mo kami. Ang iyong karunungan ang gumabay sa amin upang panibagong buhay ang aming tahakin. Panginoon, liwanagan mo kami. Amin nawang mabata ang mga kahirapan na may tapang, alang-alang sa ngalan mo at maging bukas palad sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, liwanagan mo kami. Sa araw na ito, patnubayan ng aming isip, kalooban at asal. Tulungan kaming makasunod sa iyong mapagpalang paggabay. Panginoon, liwanagan mo kami. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyan ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, liwanagan mo kami. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, ikaw ang tunay na ilaw at pinagmumulan ng lahat ng kaliwanagan. Dinggin ang aming pang-umagang dasal. Ibaling ang aming mga isipan sa mga banal na bagay. At mamuhay nawa kami sa liwanag ng iyong pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan,
At akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya. Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio. Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat